2 weeks pa lang natuto ng magbasa yung anak ko nung pinasok ko siya sa Kumon. Gusto ko lang i-share sa inyo yung experience namin sa Kumon. Kasi I know madami ding mga parents na gusto ding malaman ano ba yung nangyayari sa Kumon, paano ba yung Kumon. Yung mga ganong details, i-share ko siya sa inyo ngayon. So, in-enroll ko yung anak ko few months bago siya pumasok sa formal school o bago siya mag-preschool. Merong 2 subjects sa Kumon, which is math and reading, pero in-enroll lang namin siya sa reading that time. Assessment fee is, nung time na in-enroll namin siya, which is 2 years ago pa yon, 500 pesos yung assessment fee per subject niya. So, kung math, 500. Kung English, 500. So, ano ba yung ginagawa sa assessment? Sa assessment, doon ina-assess kung ano ba yung ability ng ating kids, kung saan ba siyang level mag-i-start. Kasi hindi ko alam kung pare-pareho bang 500 pesos yung fee that time, kung pare-pareho ba yung branch. Kasi maraming branch yung Kumon. You can check it sa Google para makita nyo kung merong bang branch na malapit sa inyo. Nung 2 years ago, ang binayaran namin sa kanya is 2,000 per subject. Sa 2,000 na yon, meron kayong 2 days or 2 session per week na umaabot yung bawat session ng 45 to 1 hour. Per subject to ha. Halimbawa, kung 2 subject kayo, which is math and reading, so sa isang session, meron kayong 2 hours. Pero I think this coming April, medyo nagtaas na sila ng rate. Pakicheck na lang sa branch na malapit sa inyo, or I don't know kung pare-pareho nga kasi sila. Pero nagtaas na sila ng rate, parang tumaas ng 500 to 800, depende sa subject. Then, regarding sa timing, pipili kayo kung ano yung swak sa schedule nyo saka anong kids nyo. Pwedeng Monday, Tuesday, Tuesday, Thursday, hanggang Sabado meron sila. But I think sa amin, dito sa branch na malapit sa amin, Sunday, wala silang class. Yung Kumon, one-on-one siya. So, tuturuan siya ng teacher. Okay? Silang dalawa lang, yung teacher siya ka-student. Though, maraming student and teachers doon sa isang room, o sa facility, pero per student, meron silang isang teacher na naka-assign sa kanila. Pinasok ko nga yung anak ko for reading lang muna. And then, na-surprise din ako kasi hindi lang pala siya pure na reading. Tinuturuan din sila kung paano yung tamang paghawak ng pencil, kung paano yung tamang pagsulat, yung mga stroke ng letters. So, reading and writing na rin talaga siya. And totoo lang, malaki talagang na-contribute din nung pag-enroll ko sa kanya sa Kumon kung paano siya magsulat ngayon. So, sobrang okay na siya magsulat ng letters, numbers. Pag math naman, tuturuan din sila kung paano yung proper way of writing ng mga numbers. So, ayun, pag-usapan natin kasi ang dami kong nakikitang mga negative comments about sa Kumon. So, kayo kung meron din kayong gustong i-comment nyo lang sa baba. Tapos, try kong sagutin ha, kung kaya ko. Meron ako naririnig na natotrauma daw yung mga kids sa Kumon. Actually, it depends naman. Sa experience ko na 2 years na halos kami sa Kumon, wala pa naman akong na-experience na ganun. So, ewan ko lang sa experience sa iba, pero sa akin, wala pa naman. Na-meet ko na rin yung mga teachers. Okay naman sila. Mabait naman sila. Okay, approachable naman sila. Nagme-message naman sila. Nakikita ko yung care nila sa students. So, I think, nagkakaroon lang ng trauma if nape-pressure yung bata. Baka kasi yung bata mismo, ayaw naman talaga niya. Baka hindi naman siya willing. Maaga kong in-enroll yung anak ko. But, hindi yun sa pilitan. Kasi nakikita ko sa kanya na mahilig siya magbasa, pero nalulungkot siya tuwing nagbo-open siya ng book kasi hindi niya mabasa. Tinanong ko siya kung gusto niya matutong magbasa. Willing siya matuto. Wala naman siyang trauma so far ako nakikita sa kanya. Kasi naandun yung willingness to learn. So, i-assess nyo din yung kids nyo. Baka naman hindi pa siya ready na pumasok sa school. Baka sobrang bata pa nga, ayaw pa niya magbasa. Wala pa sa isip na yung ganon. Gusto pa lang niya yung mag-play. So, i-assess nyo yung anak nyo kasi kayo naman yung mas makakakilala niya. Pressure yung anak natin, doon magsisimula yung trauma. Pagpasok niya sa school or kaya sa Kumon, kahit sa play school, kung ayaw niya, feel niya traumatic na yung experience na yon. Kaya kayo yung unang makaka-assess nun. Anong benefits ang nabibigyan nito sa anak ko? Una, dahil nga doon, nabibuild yung confidence niya.
Kasi alam niya na kaya niyang basahin, wala siyang feeling na, yung fear niya, walang fear na hindi niya maintindihan, hindi niya mababasa yung lesson. Iyon, confidence sa bata. Tapos yung edge niya na doon sa klase, isa yung anak ko sa top reader. Mas malawak na yung vocabulary ba niya. Mas kaya na niyang magbasa ng kahit tuloy-tuloy nang walang nagtuturo. Dahil nga mahilig siyang magbasa, medyo less yung screen time. So, isa yun sa benefit niya. Kasi, inaano ko na siya eto na yung book. Mas magbasa ka ng book kaysa maglaro ka sa tablet or sa iPad, manood ng TV. And sa math naman, ang nakita ko sa kanya, kahit 2 months pa lang kami sa math niya, ang galing na niya agad sa mga techniques kung paano mag-addition, subtraction, nandun pa lang kasi siya sa stage na yun. Pero mas mabilis na siya. Pag nakita niya yung number niya, hindi na siya nagka-count sa kamay. Kaya na niya agad sagutin. Yun talaga yung parang, ang galing kasi may technique talaga silang tinuturo. So, iyon guys, huwag kayong matakot i-try, i-explore yung Kumon. Though medyo siguro pricey nga siya, 2,000 per month. Pero ang laki kasi para sa akin tsaka sa anak ko, ang laki ng benefits niya. Don't worry, pwede kayong mag-stop anytime. Tapos, kung napapagod na yung bata, mag-stop kayo, okay lang yon kasi kung saang level siya natapos, pagbalik niya, i-assess siya ulit. So, ayun, pwede nang i-continue naman after 3 months, parang gano'n. May grace period na 3 months. So, i-try nyo lang din kasi baka makatulong din to sa anak nyo. So, yun guys, kung meron pa kayong katanungan tungkol sa Kumon, i-comment nyo lang ha, try kong sagutin. And ayun, sana i-like and follow nyo tong video ko and paki-subscribe na din. Thank you!